Paano kung isang araw, isang binata ang matagpuang walang malay sa dalampasigan? Ngunit matapos siyang alagaan ng isang dalagang doktor, unti-unting bumabalik ang kanyang madugong alaala. Anong madilim na lihim ang dala ng kanyang nakaraan? Sino siya? Ano ang nangyari sa kanya? Sabay-sabay nating alamin sa pelikulang Headshot. Ang pelikula ay nagsisimula sa isang bilangguan, kung saan isang lalaki na kasama ang mga pulis ay bumisita sa isang mobster na si Lee. Ipinakita ng lalaki ang mga larawan ng mga kabataang biktima ni Lee at sinabi sa kanya na bukas ay magbabayad siya para sa kanyang mga ginawa. Gayunpaman, habang naglilinis ng sahig ang isa pang bilanggo, kumuha siya ng kutsilyo mula sa timba at tinira ang isang gwardya sa leeg. Kasabay nito, kinuha ng bilanggo ang baril at binaril ang isa pang gwardya. Nagkaroon ng barilan kung saan napatay ng bilanggo ang ilang gwardya ngunit siya rin ay nasugatan ng malubha. Hindi nagtagal, hinawakan ni Lee ang ulo ng lalaki at inuntog ito sa pinto, at nawalan ng malay ang lalaki. Pagkatapos nito, nakalabas si Lee at hinamon ang lalaki ng mano-mano. Dahil sa sugat, hindi nakalaban ang lalaki at bumagsak sa semento. Pagkatapos, pinalaya ni Lee ang iba pang mga bilanggo at inutos na kunin nila ang kanilang mga armas at tumakas. Kaya naman, ilang sandali pa, nagkaharap ang mga gwardya at ang mga bilanggo, at nagkaroon ng matinding putukan kung saan karamihan sa kanila ay namatay, at kasabay nito nakatakas si Lee sa bilangguan. Pagkatapos ng 2 buwan, nasa pangangalaga ni Dr. Eileen ang isang lalaki, na ating bida, na nasa coma sa isang rural hospital sa isang maliit na isla. Hindi nila alam ang kanyang pagkakakilanlan at pinagmulan. Nang bigla, nagising siya at aksidenteng nahulog sa kama. Nagising naman si Eileen at sinimulang suriin siya. Sa kasamaang palad, hindi niya maalala kung paano siya nasugatan o kahit ang kanyang pangalan. Kaya naman, binigyan siya ng alias na Ishmael mula sa librong binabasa ni Eileen. Habang tinitingnan ni Ishmael ang salamin, nagkaroon siya ng mga flashback kung saan nakita niya ang isang babae na binaril siya sa mukha. Sinuri siya ng mga doktor at binigyan siya ni Eileen ng bagong damit. At sa mga sumunod na araw, nagsimulang gumaling si Ishmael, at nagpapalipas lagi ng oras kasama si Eileen sa dalampasigan, at ibinunyag ni Eileen na natagpuan siya sa dalampasigan ng isang residente. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa isang gang boss na si Anto at ang kanyang tauhan na si Bundy. Hinihintay nila si Lee para sa isang transaksyon ngunit late ito. Dahil dito, galit na galit si Anto ngunit pinakalma siya ni Bundy. Pagdating ni Lee, diretsyong sinabi ni Anto na ayaw na niyang makipagnegosyo kay Lee dahil mababa ang kalidad ng mga baril at gamit na ibinebenta niya. Samantala, sa labas, nagkaroon ng labanan sa pagitan ng mga tauhan nila. At sa huli, madaling natalo ng tauhan ni Lee ang mga tauhan ni Anto sa pangunguna ni Bessie, ang henchman ni Lee. Si Rika, isa pang tauhan ni Lee, ay naghagis ng kutsilyo sa tauhan ni Anto at nagsimulang makipaglaban sa iba pang tauhan. Kinuha ni Anto ang baril mula sa kanyang bulsa at sinubukang itumba si Lee ngunit tinira ni Lee ang leeg ni Anto gamit ang chopsticks. Pagkatapos, kinuha ni Lee ang baril ni Anto at pinatumba ang huling tauhan niya. Nang papatayin na niya si Bundy, sinabi ni Bundy na buhay pa si Ishmael na dating tauhan ni Lee. Tinira ni Lee si Bundy sa tainga at inutusan siyang pumunta sa ospital upang hanapin si Ishmael. Ilang sandali pa, pumunta si Bundy sa ospital at nagsimulang maging agresibo. Sinubukan naman siyang pigilan ng gwardya ngunit sinampal siya ni Bundy. Pagkatapos nito dumating si Eileen at inasikaso ang tainga ni Bundy. Tinanong ni Bundy si Eileen kung nasaan si Ishmael ngunit ayaw niyang sabihin. Nang tinakot siya ni Bundy, dumating bigla si Ishmael at pinigilan niya si Bundy. Pagkatapos, kumuha si Bundy ng bote at hinampas ito sa ulo ni Ishmael, na ikinagulat nito. Itinulak ni Ishmael si Bundy sa pader na naglabas ng baril ngunit kinuha ni Ishmael ang magasin ng mga bala, na ikinabahala ni Bundy na agad at mabilis na tumakas.
Pagkatapos nito, nagtungo sina Aileen at Ishmael papunta sa syudad. Iminungkahi ni Aileen na sumama siya sa Jakarta dahil hindi naligtas ang ospital at may mga fragment ng bala sa ulo ni Ishmael na maaaring tanggalin sa pamamagitan ng operasyon sa Jakarta. Sinabi naman ni Ishmael na kailangan muna niyang malaman kung sino siya at ano ang nangyari sa kanya bago siya sumama sa kanya. Kinabukasan, sinamahan niya si Aileen sa bus station. Kasabay nito, pinagmamasdan sila ng mga tauhan ni Lee mula sa loob ng kotse. Nang umalis ang bus, sinundan ito ng mga tauhan ni Lee, inisip nilang nasa loob si Ishmael. Ngunit, di sumakay si Ishmael sa bus. At sa halip, sumakay siya sa isang habal-habal. Ilang sandali pa, pinahinto ng mga tauhan ni Lee ang bus at hinanap si Ishmael. Agad na pinatay ng isang assassin ang driver, at pumasok sa bus para maghanap. Kasabay nito, tumawag naman si Aileen kay Ishmael at sinabi ang nangyayari. Nang bigla, nagsimulang paputukan ng mga assassin ng mga pasahero. Ang tanging nakaligtas lamang ay sina Aileen at isang batang babae. Isang tauhan ang naghanda upang patayin ang batang babae. Ngunit, lumabas si Aileen at nakiusap na huwag itong gawin. Tinanong ni Bundy si Aileen kung nasaan si Ishmael, at sinabi naman ni Aileen na naiwan siya sa bayan. Hindi nagtagal, dumating si Ishmael sa bus. Pumasok siya sa bus upang hanapin si Aileen ngunit hindi niya ito nakita. Kasabay nito, pumasok ang tauhan ni Lee upang sunugin ang mga katawan at alisin ang ebidensya. Nagkagulatan sila at kinuha ng isang assassin ang machete at sinubukang itumba si Ishmael ngunit binali ni Ishmael ang braso nito. Pumasok ang isa pang tauhan at binuhusan ng gasolina si Ishmael at sinubukang sindihan ang lighter ngunit itinulak siya ni Ishmael. Sinubukang kunin ng tauhan ang lighter ngunit naunahan siya ni Ishmael at tinira siya sa mata. Pumasok ang isa pang tauhan na may dalang sulo at itinapon ito sa sahig, kaya binasag ni Ishmael ang likurang salamin at tumalon palabas ng bus. Pagkatapos, nakipaglaban siya sa isa pang assassin na sinubukang itulak siya sa bus. Natalo niya ito at pinabagsak ang isa pang tauhan sa pamamagitan ng paguntog ng ulo nito. Nang bigla, dumating ang mga pulis at pinatulog si Ishmael nang hindi nito inaasahan at nawalan siya ng malay. Samantala, dinala ng mga tauhan ni Lee sina Aileen at ang batang babae sa kanilang bilangguan. Pagkatapos nito, nagsimulang magyabang si Bundy kaya itinumba siya ng mga tauhan ni Lee. Samantala, nagising naman ang ating bida, na sa isang interrogation room. Pinaghinalaan siyang pumatay ng lahat ng pasahero sa bus ngunit sinabi niyang hinahanap lang niya ang kaibigang si Aileen. Subalit, sinabi ng opisyal ng Interpol na may mga kabataang kinidnap ng network ni Lee at pinalaki upang maging mga tapat na smuggler at kriminal at isa si Ishmael sa mga batang ito. At ipinakita rin ng opisyal ang isang larawan kung saan magkasama sina Lee at Ishmael sa isang restaurant. Sinabi naman ni Ishmael na wala siyang maalala. Ngunit, biglang namatay ang ilaw. Tumayo ang opisyal upang tingnan ang paligid ngunit tinira siya ng isang assassin gamit ang machete mula sa bintana, dahil, di nila namalayang sumugod ang mga tauhan ni Lee sa police station upang patayin si Ishmael. Pumasok ang killer na may machete at sinubukang i-terminate si Ishmael ngunit, ipinagtanggol niya ang sarili gamit ang mesa kung saan siya nakaposas. Itinulak niya ang killer gamit ang mesa at tinanggal niya ang ulo nito gamit ang sarili nitong machete. Biglang may naghagis ng granada sa police station at nagtago si Ishmael sa likod ng mesa. Pagkatapos ng pagsabog, pumasok ang mga killers upang tingnan kung patay na si Ishmael, ngunit lumitaw siya mula sa likuran nila at pinatumba sila ng mabilisan. Pagkatapos, sinubukan ni Ishmael na tumakas ngunit nasalubong niya ang tauhan ni Lee. Nagbarilan sila at nagtago si Ishmael. At naghiwa-hiwalay naman ang mga killers upang hanapin siya. Sinorpresa niya ang isa mula sa likuran at nagkaroon ng labanan. Nagtago siya sa ilalim ng mesa at nagsimulang magpaputok ang kalaban. Nang maubusan ng bala, sinunggaban siya ni Ishmael at pinabagsak. Pagkatapos ng labanan, binaril niya ang tauhan sa mukha at inubos ang natitirang kalaban. Pintar juga. Pagkatapos ng laban, nagkaroon ng flashback si Ishmael kung saan nakita niya ang dalawang tauhan na pinatay niya, na dati pa lang niyang mga kaibigan noong nagtatrabaho pa siya kay Lee.
Samantala, binisita ni Lee si Aileen at tinawagan ng telepono ng kanyang tauhan upang sabihing huwag patayin si Ishmael. Nagulat siya nang si Ishmael ang sumagot at sinabing buhay pa siya, at kaya, sinakal ni Lee sa leeg si Aileen ngunit, sinaksak siya nito ng gunting sa balikat. Samantala, habang papunta si Ishmael kay Lee, nagkaroon ng flashbacks mula sa kanyang pagsasanay kasama ang mga tauhan ni Lee. At di nagtagal, dumating si Ishmael sa isang gubat at nakita ang isang balon. Doon niya nakilala si Bessie at nalaman na sina Ishmael, Bessie, at Rika ay dating nagsanay ng magkasama. Isang alaala ang nag-flashback nung sila'y bata pa. Ginugutom sila ni Lee sa pamamagitan ng paglalagay sa kanila sa balon. At pagkatapos ng ilang araw, magtatapon siya ng pagkain, para magpatayan silang lahat para sa pagkain at ang matitira ay palalayain. Sinubukan ni Ishmael na kumbinsihin si Bessie na huwag suportahan si Lee. Ngunit, tumanggi si Bessie. Naglaban sila, at natalo ni Ishmael si Bessie sa pamamagitan ng malalakas na suntok sa ulo. Nang mapagtanto ni Bessie na mamamatay na siya, naglakad siya papunta sa dalampasigan at doon namatay. Sinundan siya ni Ishmael ngunit biglang lumitaw si Rika sa likuran at binaril siya. Agad na tumakas si Ishmael at natagpuan ni Rika ang bangkay ni Bessie. Hinabol niya si Ishmael at nang makita siya, binato ni Ishmael ng buhangin ang mukha ni Rika at kinuha ang baril nito. At doon, naalala ni Ishmael na si Rika ang bumaril sa kanya at naglagay sa kanya sa koma. Inutusan niya si Rika na dalhin siya kay Lee ngunit tumanggi ito at hinamon siya ng laban. Sa kabila ng maraming sugat ni Ishmael, nagtagumpay siya sa laban. Kaya hiniling ni Ishmael na tumigil na si Rika dahil ayaw na niyang pumatay. Ngunit sinamantala ni Rika ang pagkakataon at kinuha ang baril ngunit hindi na niya kayang barilin muli si Ishmael. Sa halip, bumaril siya sa ibang direksyon at inubos ang bala. Ngunit, di sinasadyang nasugatan siya ni Ishmael sa pamamagitan ng paghagis ng kutsilyo na tumama sa kanyang tagiliran. Pagkatapos nito, tinawagan niya si Lee at sinabing naaalala na niya ang lahat. At kasunod nito ay natuklasan ni Ishmael ang hideout ni Lee. Samantala, isang tauhan ng pagsasamantalahan sana si Aileen. Ngunit, pinigilan siya ng batang babae sa pamamagitan ng paghampas ng plato sa ulo nito. Sinabayan naman ito ni Aileen ng saksak gamit ang piraso ng basag na plato. Pagkatapos nito ay kinuha ni Aileen ang baril at itinamba ang tauhan ni Lee. Lumabas sila sa pasilyo at pinatamba ang isa pang tauhan habang tumatakas. Ngunit, nakasalubong ni Aileen ang iba pang mga tauhan at biglang dumating si Ishmael at pinatumba silang lahat. Nagkita sila, at sa simulay nagalit si Aileen kay Ishmael dahil sa nangyari. Ngunit, nakumbinsi siya ni Ishmael na hindi na siya ang dating masamang tao at nagyakap sila. Di nagtagal, dumating si Lee na galit dahil pinatay ni Ishmael sina Bessie at Rika na paborito niya. Naglaban sila ng matindi at nanaig si Lee dahil sa kanyang lakas at karanasan. Paulit-ulit niyang sinuntok si Ishmael sa ulo at sinunggaban naman ni Lee si Ishmael at sinuntok ngunit naiwasan ito ni Ishmael. Dahil dito, nagawa ni Ishmael na makalamang ngunit bumagsak siya sa lupa dahil sa pagod. Kasunod nito, tumakas si Lee palabas at hinabol siya ni Ishmael. Nagpatuloy ang laban sa gubat at natapos sa pagtulak ni Ishmael kay Lee sa isang matulis na sanga ng puno. Sinubukan din ni Lee na patayin si Ishmael sa pamamagitan ng paghila din sa kanya sa parehong puno ngunit iniligtas siya ni Aileen. Sa huli, namatay si Lee dahil sa kanyang mga natamong sugat. At pagkatapos ng ilang araw, gumaling na si Aileen sa ospital habang si Ishmael ay malubha pa rin ang kalagayan. Gayunpaman, nagising siya na nasa tabi si Aileen at ngumiti ito sa kanya. At dito nagtatapos ang pelikula. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay sigurado ako na magugustuhan mo ang mga sumusunod na video. E-click mo na.